Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules, edisyon kita Oktubre 15, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Hining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Taos. Lulupot kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, terribligid ining linog, no? Aga pa kita uyog na naman. Isang nagligad to kaagahon. Subong naga-separar na ang kalabanan sa aton sa ilang pag-eskwela ug sa ilang trabaho. May ara man nga mas temprano pagid. Alas 7 pa lang kay inay, ara na sila sa ila tagsa ka opisina. Nabatsyagan gid nila ang linog. Sa Iloilo Provincial Capital, kung makita ninyo, no? Sa ginpost naton dira sa page ang Facebook page namo, no, sa Radyo Pilipinas ang linog mga 6:48 kay na naggilinuwa ang mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital. Sa amo ni nga tion mga kabyanan, importante gid nga may presence of mind kamo, no? Hindi ka mo magpanik dayon. Intindihan ta may ara ang iban sa aton do anxiety na sa sining wala untag nga paglinog, pero sa gihapon kinahanglan naton magpakabakod, kinahanglan naton paminsar gid para nga malikawan ta ang anuman nga insidente. Right after sini, si Governor Toto Defensor nagsapol, no, sa pila ka mga katapo sa PDRRMO, Provincial Engineers Office, kung istoryahan ko na nung dapat nga obrahon kagin suspend ang trabaho sa Kapitolyo. Pero ang critical services padayon sa gihapon. Kagdi balaan mo ang mga pariyuna sa AX tag alas 4, alas 5 sa agaya, ara na sila. Kanugon ba lang isuspend mo ang opisina kag mabalik naman sila. Kag ang makuha nila masiling ta, ano lang gid black, sakto lang gid sa kinahanglan nila. Pero kung magbalik sila, paano na lang. Ito muna nga kung makita ninyo may nag-establishar sila sang temporaryong opisina sa dalom sang Capitol para lang ma-accommodate ang mga residente nga kinahanglan gid nilang nga mag-transact sa Iloilo Provincial Capital. Si Governor Toto gani nag-opisina man sa dalom. Ato niya para lang gid nga mabuligan tang aton mga kauturan na nag-transact sa Provincial Capital. Ipabati natin sa inyo, no, ining mensahe ni Governor Toto Defensor sa dili madugay. Sa pagid sa balita naton nga patpaton subong hapon ba o may sunog na nagluntad sa Banwa sang San Lorenzo. Wala gid na tabangan, no, ang balay, abandonado naman ini based sa interview naton. Kapati
natin karon sa inyong interview ta kay Fire Officer 3 Ryan Lianes, ang investigator on case ang BFP San Lorenzo sa Cabano. Ini siya ining sunog sa barangay Cabano, San Lorenzo, Guimaras. Ang video halin ini siya kay Balita Guimaras nun. Isa ka mayadayan gid nga hapon kay amigo Austin Montaño sa Leyte. Kamusta? Ganda nga pag-basket Ayo pa ning migo ta naga-intra sa liga. Mga kabiyanan ko nadumduman sa aton mga tagpalamati kahapon, mga udto nagbaha sa Bacolod City. Pila ka oras ang pagbaha, ining pila ka oras ang pagulan nga nagresulta sa pagbaha. May isa ka video nga nakakuha gid sa atensyon naton. Ining driver sang isa ka modernized jeep dira sa Bacolod City. Wow. Ano gid? Mabilib kagid sang iya ginpakita nga kaayuhan sa iya mga pasahero. Nagpundo ini si ang driver sa nagpundo ini siya sa SM City. Hindi na kita sure kung ano nga wing ini siya. O kita nyo, ginhakwat niya ang iya mga pasahero. Selfless act gid ini mga kabyanan. Kay nga nakita sang driver nga nagalalain ni ang mga pasahero niya kay may duty ini sila. Siguro closing na alas 12 mo. So mga alauna guro ning duty sang mga empleyado hasta alas 10 sabi. So di naglusong sa baha ining driver no. Ang pangalan sang driver na interview na naton ini no na pakigangutan naton ini siya si Ivan J. Rondo. Ivan J. Rando gali, sorry. Ivan J. Rondo niya ako. Nabi umambal mo ko tani. Yan ni si Rajon Rondo. Ivan J. Rando, taga Bagos City. Tingin pamangkot naton siya no nga nag-decide gid sabi nga maglusong para nga idulong ang iyang mga pasahero. Ginabagya gid ining duha niya ka pasahero. Kiti amutong na-mention niya nga late na tino nagalalain ining mga pasahero. Ti nag-offer siya nga bahon ti lipay gid ang duha wala sila malate. Kag ti imagine na ma-duty ka. Antes ka mag-duty, malusong ka sa baha. Paanong bayo da formato ni ma'am kundi ko magsala basi sa Watson's pa or sa pagwapa tong isa na assign. No? Mga udto ini natabo no ti gintudo niya na lang suno sa iyang pagbulig. Pero ari gin pamangkot gin-discuss niya man sa aton more than 10 years na siya naga-drive. Kag hindi lang ini isa ka beses nga ginhimo. Galing kay wala to yan na videohan no. Hindi dira sa Bacolod kundi sa Metro Manila. Kaya naka-drive man siya dito. Buti siyempre dito sa Manila do ang bahaya do ordinaryo na lang, di ba? Tingnan mo na, ginpakita niya lang no, na tsambahan siya nga na videohan siya. Pero kag mga amo ni nga klase sang tawo dapat ma-post naton ini sa social media, dapat mag-viral ini sila. Nabangod naga-spread ini sila sang good vibes, naga-spread ini sila sang kaayuhan. Pati bisan may mga naga-comment gani nga ba yung iba niya gani nga pinangurakot lang. Tapos area si manong driver risk go man nimo. Lusong ka sa baha, leptospirosis niyang pwede makuha ka sakit pero wala siya nagpangduwa-duwa. Nagbulig siya no, nag-offer siya sang help para sa mga pasahero niya. Ari kaning ambal niya ho, bulig lang akon tani sir. Pariho ko man sila nga ultimo. Kita mo. Kapila ko na nahimuon sa Manila, mga more than 3 times, 4 times yan na nahimo. Kunti, gid no,
pagkatatakid sa iya sunod sa iya ang mga gin-impart man sa iya sa iya tatay ngati bisan amo na di magid sila bastante pigado lang sila pero dapat mag-ubragid sang kaayuhan sa imo isig ka pareho. Areo, pigado lang kami sir. Scrapper lang amay ko pero iya mga laygay dala ko gid sa pagkatawo. Sana all gid may mga tawo gid gyapon ngati lantay ang way gid sang himuon ng insakto. Babayin nyo lang ina ang mga tawo Pero dapat mga muni nga klase sang tawo dapat magserbi ni sila nga ehemplo, inspirasyon sa ato. Una si Sir Ivan J. Rando, taga Bago City ni siya. Sa mga friends dira ni Sir I'm sure proud gid mo pamilya niya sini proud gid sa iya. Ang video courtesy ni May ini siya. Lisensya makita sa tag-iya sang video sini. 17 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. Speaking of Bacolod City, sa weekend highlights na sang Mascara Festival. Ang Police Regional Office 6 nagpadala sang 300 ka personnel sa NIR para nga i-secure ang Mascara Festival 2025. Sa 18 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. Next time pabatiin natin sa inyo ng interview kay Fire Officer 3 Ryan Llanes sa sunog na nagluntad sa Barangay Cabano, San Lorenzo, Guimaras. Yung hapon, Fire Officer 3 Ryan A. Llanes ang investigator on case sa sining sunog. Sir, paano nagluntad ining sunog, sir, dira sa bahin sang Barangay Cabano, San Lorenzo, Guimaras? Ito sir, ngayong hapon. So, ang sunog ko sir, nag-luntad at ang call na bato naman at around 11:12 a.m. So, ang time of occurrence natin, it's around mga 11:10 to 11:11. Okay, lapit naman sir mo, 2 kilometers away mo lang kami sa nasunog. Tapos ang aton nga nasunog na building is residential sa pinag-iyahan ni Sir Joven Rivera. Pero wala yan ginaisaran. So do ginahimo na lang budiga, tapos do ginabandon niya na lang. Tapos nautda naman sang kurente, pero may nag-reside dito nga si Sir Eduardo Sibilino. Nagupod yang iya nga 3 ka apo. So bali ang aton nga structure is 35 square meter. Tapos ang aton nga estimated damage is 8,000 pesos more or less. Kaya ang aton nga cause of fire as of now is under investigation pa sir. Under invest. Sir, sana video nga nakita na to do ka ano gidaw to ka kalayo do kadasig. Do kadasig. Okay. Ano siya sir, made up of light material, tapos ang iya nga kisame is amakan, tapos mga dingding sa likod is amakan man. Amo na nga dasig kitama ang ang aton nga sunog. Mga nuras na palong sir na deklara nga fire out. Ito mga sir, mga around 11:14 nag-arrive kami sa scene. Okay. 11:17 nag-declare na ko under control. Tapos mga 11:35, nag-declare na po fire out, sir. Okay. Sir, na-mention mo nga may nag-i-star. Ano sir, si Sir Eduardo Sibiliano, caretaker, ni Sir Joven? Ang wala na yung kabalo sang ilang nga istorya do, sir. Kay dog-claim man si Sir Eduardo. Bali si Sir Eduardo, sir, 72 years old dun Tapos kaya nag-claim man siya nga iya man ato kung property, pero ambal man siyang palibot, hindi man kay dati iya ko pero dugin pa maligyan na ba sir? Don't delay ko sure kung anong story. Yes, okay. Pero residential ini siya, tapos pagsunog sir, wala sang tawo wala sang tawo abi sa residential area.
Ara sir, bali ara na si Sir Eduardo, tapos ang agot niya nga po ang iyang upod, kaya ang duwaya ka apo ga eskwela. Okay. Sir, bali ining si Sir Eduardo paano anong mga details sabi or information ingin palapot sa inyo nga ati nagkasunog abi. Amo pa nang amo niya ginano sir, investigaran. Okay. Ibalikan kita to karon kay do hindi sabi namon makuan gid sang mayo nga statement. Okay. Oo. Okay. So ang ako niya gina-interview gina ang ara sa likod sang iya nga ginagtaran. Okay. Pero sir, ano ni ang kung ma-describe mo sir, ano ni malapit ini sa pamalay, sa eskwelahan, ining area nga nasunog? So lang siya sir, sa mga 2 houses or 3 houses away. Putanta mga 20 meters away lang siya sa more or less 50 meters. 50 meters. Away lang siya sa eskwelahan. Tapos ang tupad yung mga mga 10 meters ang sa masig sa kilid yung balay, tapos sa likod ang mutong medyo malapit yung mga 7, 8. Okay. Importante sir nga why man sang nasamaran or Why kita sa sir why kita sa recorded nga casualty. Okay. So bali sir subong under under investigation finding sunog. Under investigation pa sir. Sige sir. Sir, salamat gid Fire Officer 3 Ryan A. Llanes. Batian si Fire Officer 3 Ryan Llanes. Wow. Do sa may sunog na nga nagluntad kahapon sa Benavista, sa Banwa naman sa San Lorenzo mo pahilayo natani wala natani isang masunod nga masunugan no. Dira sa bahin sa probinsya sang Guimaras. Wala mo ang sunog. Pila lang ka minutos. Ang halit sini hindi man basta-basta naglabot sa 8,000 no kahalitan na record sa BFP no sa sunog na nagluntad sa barangay Cabano. Mayo lang kay wala man sa may na samaran sa incident. 23 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. This time pabati naton sa inyo no ang mensahe kay ina ni Governor Toto Defensor sa mga katapos ang empleyado sa Capitol sa nagsuspend ini siya sa trabaho. Because of the earthquake, ipaubutanay ang aton nga opisina sa bunga adlaw. Ang protocol nato na sang una nga after we execute, after we inspect the building, nagabalik kita after 1 hour. Pero we will adjust subong kay lain ang panahon. Ang mga linog nato recurring siya. It's nagabalik-balik siya sa Mindanao, nagabalik-balik siya sa Cebu, at isa diriman sa aton. Sa Biyernes linog kita. Kag ang epicenter nato sumong sa probinsya. So ilainon tanay aton nga response. Ang 24 hours nga ginahatag naton for the aftershock siling naton nga dira ang muna ang critical period nga dako ang posibilidad nga may aftershock. Let us observe that di anay kita magsulod sa opisina, may 6th floor kita. We come back tomorrow. In the meantime, ang aton nga mga department heads nga may mga critical functions kamo, ang kinahanglan gid, you coordinate with the RPD DRRMO on how to execute. Pwede kita kapiling tao nga skeletal, kinahanglan, kag dapat pwesto ko mo sapos malagyo. Buhinan nato ang risgo. Hindi kita magpasaka, kag dapat lapit ka mo sa mga guluan kung kinahanglan gid. From pwede paumod na anay natin subo. So we will go back tomorrow. So again, ang aton nga PD, right, no? PDRRMO. They will stay, no? Ang aton nga operation center will be functional. Bantayan nila aton nga kapanuhanan, especially gimbal. Standby aton nga mga assets, heavy equipment and others so that we can respond
bantayan nato ng landslide prone areas naton, and we will cascade to the municipalities, the schools, and our hospitals nga himuon man nilang hinihimo. Tayo check your building before you go back. Check the building structural integrity, at least kita magpabalik sa tao. In the meantime, we will further check sa aton nga mga crack na nag-develop. Gusto naton nga mag-track kung madalong sila o kung hindi. At isama lang ang aton nga ginabantayan. So that's what we'll do in the meantime. At yan si Governor Toto Defensor no, sa suspension ng trabaho sa Iloilo Provincial Capital. So muna no, ang pila sa mga updates sa bahin sa Iloilo Provincial Capital kag after sang suspension nagpatigan sa inspection kag hammer rebound test ang Department of Public Works and Highways 4th District Engineering Office, Provincial Engineer's Office para ma-check ang structural integrity sa mga edipisyo kag structure sa Capitol. Kag sa base sa ila findings, structurally sound kung safe man ang mga edipisyo, pero may hiwaton pagid nga scanning ang DPWH Regional Office. So mas idiib pagid nga type sa inspection no ang obrahon to ensure iti pila nga daang kapanalgani, 7 kapanalgani ang Capitol kundi lang kita pagsala 6. So, kung ara kagid sa babaw, batyagan gid ya ang linog, no? Even sa iban pagid ng mga establishmento, mga edipisyo sa syudad sa Iloilo, basta ara ka sa babaw, sigurado gid ikaw gid yang dasig magabatsyag kung may linog mo nang ang tanan ng mga opisina ara sa dalom. Para nga kung maglinog man gid, madasig sila maka-evacuate. Nan mong linog, hindi mo mapaktan eh. Diyan masiling ka pa nga kada quarter may earthquake drill na ginakandak ng Office of Civil Defense. Kung may mga kauturan kita sa gyapon nga kinahanglan gid matun-an ang pag-evacuate. Muni ginasiling ko balang sang naga-earthquake drill dapat seryoso. Kita dapat sa may makita ang nagakadlaw nagayong-yuhom yung ay nga maglinog baka yuhom ka pabla. Pareho sa to sa Cebu, mo to ka Baskog. Baga dapat tabla bat sagunta what if may linog gid man nga mabaskog, paano kita mag-respond? Paano kita mag-evacuate? Di kita makadto. Open spaces gid. Tikina no sa bahay naman sa Iloilo City Hall antes ang pagsulod sa mga empleyado gin-check man anay ang opisina. Check anay to ensure lagi sang problema. 29 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas Walk
man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana at tulong mo sa May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best! May OPM na mabagal. Magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ding dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life book. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magdamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating galawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't the thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier. Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat.
This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 41 minutos, mga kaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang epicenter kiinas ang magnitude 4.4 nga linog sa Iloilo ang na-record sa Gimbal, Iloilo. Salamat lang kita no na matapos ang inspeksyon. Way man sang may na-record gid nga damages. Malang ni aton ginapasalamatan nga way lang sang may mahalitan, wala lang sang dalagpo ang mga problema na magluntad kibanan mo pag mga linog na baskog pareho sa natabo sa Cebu. May mga secondary hazards pagid na nagakatabo. For example, problema sa tubig. Ma-contaminate ang tubig. Mangod sang problema, no? Isa pagid sina ang ang damo pagid ng mga hazards nga pwede madala, no? May sunog, may araman nga ti. Ang iban sina, ang looting. Pero sa natabo sa Yolanda bala sa 2013. Nadumduman sang aton nga mga tagpalamati bala sa Tacloban. Maging sulod sila nga isa to ka mall, grocery store, pero hindi ina insakto. Kiti damo sa bungang nagareklamo nga mga kauturan na kiti sunod sa ila damo man ang nagapangurakot. Ginahimukan man na sa paagi sang ICI among nag-iimbestiga sa buong. Mugid man ang dapat tagaan gid sang talupangon ang problema sa korupsyon para nga ang kumpiyansa sa aton nga mga kauturan sa mga public officials magataas kung may mabalaan ta nga mapanapat no mapasapat sa sining mga himuan sa pagpangawat kapati kita nga magataas gid ang kumpiyansa sa aton nga mga pumuluyo sa gobyerno nga in times of disaster, times of emergency, ang gobyerno bugos ang paghatag sang bulig sa taksa ka mga pumuluyo nga apektado sa anuman nga sahi isang kalamidad. Ilan mo may mga politiko abi nga ti abi naton bala maayo pero ara gali sa likod ang ila ginahimo nga mga pagpangtunto sa isig ka pareho. Kita naton mabinuligon pero ti sa paggamatuo gali kadamo na sa nalabo. Ang dapat kilalahon tagid ang mga local officials ta. Hindi kita dali pati sa ila no. Importante si saon tagid. Pero sa mga projects, tupa bala proyekto, kalidad bala proyekto. Wala pala ini sa kickback na sa proyekto. Ito dapat tagid nga i-consider 45 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabinan sa ibang paginaton nga balita sa hearing sa Senate para sa proposed 2026 budget sa Department of Finance sang Martes. Ginpahayag ni Senate Finance Committee Vice Chairperson Senator Bongo ang pagpamatok sinin sa sining ginatawag na on-program funds. Na pamangkot sang senador, sino bala ang magadesisyon kung paano ini gamito kag kundiin ini pagagamito. Sa tunga sang kontrobersiya sa ghost kag flood control projects, suno sa opisyal hindi mahibaluan sang pumuluyo kundi nagakadto ang pundo nga gina-realign sa on-program appropriations. In example sa opisyal, ining 60 billion excess funds ng PhilHealth nga ginbalik sa National Treasury kag gingamit
sa unprogrammed funds nagligad nga tuig. Buwat ni taga Talupangod sa opisyal, pati mo man ang Vice Chairman sa Committee on Health, ang pondo para sa ikayong lawas dapat magkadtugid sa ikayong lawas na kinahanglanon sa aton mga kauturan. Ang hindi dapat sa mga anomalous projects na wala man sang benepisyo sa mga Pilipino. Aside sa flood control projects, mga flyover ta, bumaling dapat gid nga tagaan man sang Talupangod pag-usisa. Kasi nung pisahan naman ini siyang nagligad, no? Masaagan ng flyover. I-expect kita nga mag-investigahan pag ini. Maka-tag updates, no? Inimbestigahan ini siyang nagligad ni Senator Raffy Tulfo. Pwede gusto niya to ya pabahiran to ya sa nagpatigayon sa soil test. Dito nag-umpisa ang problema. Rason nga ang wala makapadayon sa proyekto. 47 minutos makaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Kabinet si Department of Health Secretary Ted Herbosa in-inspeksyon ang Super Health Centers sa Marikina City. Ismayado ang opisyal sa iya nakita sa nakuha niyang information ngati halos 300 ka Super Health Center sa bilog ng Pilipinas ang hindi pa mapuslan sa kumuluyo. Pahayag ini sa opisyal sa nag-inspeksyon ini sa isa ka Super Health Center sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City. Iti sa iya nga pagbisita, iti puro hinamon kag wala man sa edipisyo nga nakatindog. Iti dapat tikuntani mo ni magaserbi nga dalangpang sa aton nga mga kauturan. May kinahanglan sila sa ilay kaayong lawas kung may mga emerhensya, kinaamo na tani ang kinahanglan nga kantuan sa mga pumuluyo. Level up ini siyang sentro ning Super Health Center tabala. Laban-laban ni imbestigahan man ini sang ICI para nga mabalaan kun nga ang wala pa ini matapos. Kado wala man mapuslan sang aton mga kauturan. Amo ning pasubok gid sa sini nga mga project bala na naga-implement sang project pero sa uli hindi man wala mapuslan sang aton mga pumuluyo do naga-implement lang sang project para lang maka-comply sila. Kaya hindi naman gusto maghatag sang conclusion pero ang iban dira kickback ang ginahulat. Batian nyo man itong mga nagagilinuwa sa Senado, Kongreso, ng mga pagbuyagya. Pila ka porsyento nagakato sa mga politiko nga nag-amargi dyan nga maka-kickback na dapat ani sa pumuluyo ina makato. Munang dapat tagitipin sa roon. Pumunta ni kung ikaw isa ka public official, paano ka bala maka-conceptualize sa mga project, paano ka dira maka-strategize upod sa imo nga mga constituent. Makapamangkot ka anong kinahanglan nyo sa inyong lugar. Okay, amo ning i-implement naton nga project. May proseso ina no nga agyan. Pero ano gid ba lang kinahanglan sa isang lugar? Na dapat ang pag-identify ta. Amo na gani nga nadumduman ko ining suggestion ni retired Colonel Salinas nga dapat may flood summit para interconnected bala ang mga plano, hindi nga sabog-sabog na pinagusto lang diri sa among nga lugar slope protection sa sini nga lugar, revetment sa sini nga project lain-lain like kung may flood summit pakaistoryahan na yung LGUs amo ning kinahanglan ta. Okay, diri sa amo ning nga lugar amo ning kinahanglan ta, so mataod-taod bala hindi nga pinagusto lang. Wala mo kung pinagusto lang, wala ginayas ang direksyon.
daw sa mga masunod nga bulan. May mga masampulan ng mga opisyal. Ang ato nga tudyan. 51 minutos, makaligas sa taknang alas 2 sa hapon. Iban pa gito mga balita. Patpato na ton sa masunod edisyon sa programa Bantay Banwa. Napasalamatan ang atong mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Caipang. Sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.